Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber. Unang-una, sa ating Panginoon na okay po ang ating kondisyon ngayon. At isa pa, napanood ko ho kanina yung nangyari ho sa Senate, na doon sa loob mismo sa Senate na may nangyaring putukan doon, hindi maganda tingnan dito sa ibang bansa. Napanood din ho yun dito sa mga international channel, pati dito sa bansa kung saan kami ngayon nalaman sa balita ang Pilipinas, lalo na ho dyan sa building ho ng Senado na pinaputukan nga kanina. Nakakaya naman tayo, nakakaya naman talaga tayo. Saan naman yan, oh. Grabe. Ito na nga yung ano ba, nangyari sa Pilipinas ngayon, na hindi nga magandang imahe sa atin, dinagdagan pa nito na nangyari ngayon sa building dyan sa Senado. Ano ba talagang problema sa mga senador na natanggal o yung nag-take over ngayon? Ano ba talaga? Ano ba talagang pinaka-problema dito talaga yung panggobyerno natin talaga? Sa totoo lang, no? Presidente ng Pilipinas, ayusin nyo na ang Pilipinas. Maawa na kayo. Laman tayo sa balita sa mga international. Dito local channel dito sa Spain. Ay, balita. Na ba yan? Anyway, maraming salamat po sa ating mga subscriber sa ahong lugar diha sa Bol, sa San Carlos Pilar Bol. Ay, nadyungit na ko. Diha sa Pilipinas, sa buong mundo, kapwa ko OFW na sigurado naman napanood din ninyo kung saan mang bansa kayo. Okay? Dito sa Spain, nalaman tayo sa balita dito. Grabe, ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Nakakahiya na tayo sobra. Tayo pa nga ngayon ang inanon sa nga korupsyon. Sa totoo lang, no, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi tayo ganito na nagiging laman sa balita ng ganito na kahiya-hiya. So, sa totoo lang, sa totoo lang, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi tayo natsismis sa buong mundo na ganito. Natsismis tayo sa buong mundo siguro sa magandang balita, pero ngayon na napakapangit, bad news talaga tayo. Purbida, Ginoo ko. Anyway, yan lang ho yung ano ko, ang dami na naman ganap, no, ngayong araw na to. So ang impeachment na i-forward na transmit na din sa diyan sa Senado. Yan nga yung dahilan kanina na ang dami mga senador na hindi umuwi ng maaga, kasi except dun sa 4 na mga senador na umuwi ng maaga, na may babala daw na umuwi na kayo. Yun ang sabi ni SP Cayetano, yung umuwi ng maaga, Soto, Lacson, Contiveros at saka ito si Bam Aquino. Yun daw ho yung umuwi ng maaga. Hindi ko alam kung sinong iba. At isa pa, ang impeachment nga nandyan na sa Senado ngayon. So tingnan natin kung kailan nila itatalakayan. Sana nga ano na yan, kasi yan ngayon ang gusto ng mga senador iba, na ayaw talaga nilang magstay pa dyan si Bato de la Rosa, kasi takot sila dyan na magkaroon pa ho ng dagdag na sakit sa ulo itong oposisyon dito sa administrasyon ngayon. So pag-usapan ho natin ngayon itong mga senador ba, ay mga congressman ba, na dati grabe ka Duterte ng Duterte, at saka ginagamit lang din ang Duterte. Nung nakaraang impeachment yata, hindi to bumuto sila sa yes. Itong si Kamanggagawa Party List, itong si Ili San Fernando, ito yung bumuto ngayon ng yes against dito sa impeachment TVP Sara, hindi against. Siya bumuto nung nakaraang taon, hindi yata to bumuto At may isa pa, isunod ka na lang yung mamaya yung isa. Itong si Ili San Fernando, ginagamit lang din ng mga Duterte nito, itong party list na kung saan siya tumakbo. Itong sinabi niya na in-interview siya. Kung regarding dun sa naging boto nyong yes, maraming nagulat. Paano tayo nakapag-desisyon ng yes dun sa boto natin sa impeachment? Yun? Yan ay produkto ng collective na desisyon ng kamanggagawa.
Pero ang main basis namin dyan, tulad ng binanggit ko doon sa speech, explanation of vote, ay meron bang probable cause? So we believe merong probable cause. At tanging sa pamamagitan lang ng trial, magkakaroon ng oportunidad si Vice President Sara na malinis yung kanyang pangalan at makapagpaliwanag. Mhm. So, maglabasan na ng ebidensya para matapos na at makamove on na. No one expected na mag-yes kami. Oo. And in fact, everyone is assuming that we will abstain or probably we will say no. I think it is fair for the Vice President to go into trial kasi maraming gusto eh. Maraming gusto na sagutin niya yung mga allegation na pinupukol sa kanya. At magkakaroon lang ng avenue for the Vice President to clear her name through a trial. Kasi only through the trial, magkakaroon ng presentation of documents, makocross, may oportunidad na yung opisina ni Vice President na i-cross-examine kung ano man yung ipe-present na mga ebidensya ng prosecution. So, yun yung kagandahan dito sa pag-transmit nitong articles of impeachment sa impeachment court, assuming that the impeachment court will be convened. Mhm. Is everyone happy about our vote? Definitely not. Not everyone is happy. Mhm. Is everyone contented with our vote? Definitely no. Pero tinitindigan ba namin to? Yes. Pero hindi naman kasi ito tungkol sa akin o sa kamanggagawa. Hindi ito tungkol sa boto na maaari naming makuha o mawala sa 2028. We are not afraid of losing votes. We are not afraid of losing followers. We started from nothing. We are not afraid na banggain yung powers that be. Pero ang accountability ay hindi lang dapat tungkol sa Vice President. Dapat kung sino yung nagpapanagot in this manner, yung House of Representatives, gustong mapanagot si Vice President, dapat panagutin din natin yung mga nagpapanagot. So, those who cast their stone should be held accountable also. I myself is included. Kaya nga may hamon kami. Diba? Magkaalaman, imbestigahan natin yung isa't isa. Buksan natin yung mga bank accounts natin. Kaya ako, I'm willing to issue a bank secrecy waiver. Kasi yan ang issue na pinupukol kay Vice President, di ba? Tapos, ang tapang-tapang nito, ngayon, wala daw siyang pakialam kung di sila makakuha ng boto. Bakit ka mga ngampanya kung hindi mo kailangan ng boto? O alam mo na ang mga tao, backlash to siya sa kanyang social media. O alam mo na magbabaklas talaga ang mga tao sa'yo sa sunod na eleksyon. O, maniwala na talaga ako na itong mga congressman na to, may isa pa na congressman. Maniwala na talaga ako na itong mga congressman na to na talagang pera talaga ang labanan dyan sa House of Representatives talaga. Bakit sila bigla ngayon na against okay sila dito sa impeachment ni BP Sara? Dati tinatarget sila ngayon eh. Kasi gusto talaga siguraduhin ng House of Representatives na talaga sila na sigurado ang mai-transmit ang impeachment dito sa Senado. O ito pa isang senador. Kilala ho to na Duterte talaga to. Ito yung dati sa MAD, yung mamamayan, ayaw sa droga, si Richard Gomez, si Guma. Nagiging guma din ang utak nito, itong sa Leyte, no? Ano nakain itong mga kongresista na to? Anyway, sa kanila naman yung decision, pero dito, paniniwala ko, pera talaga. Yan ang sinasabi niyan ni Richard Gomez. So, paano to Richard Gomez? Nangimbisyon pa naman itong tatakbong senador nung nakaraan. Pwede siyang tatakbo ng senador o si Lucy Torres, ang kanyang asawa, ang magiging dati. Parang nagpaparamdam to kay Tatay Digong noon eh. Gustong magpapaproklama. Gustong magpasuporta sa mga Duterte. Ito ngayon, hindi na to pwede suportaan. Mga ganitong klaseng mga congressman na sobrang balimbing, manggagamit din. Ang dami nyo na ngayon, dumarami kayo, no? Utang na loob naman, wag nyong gamitin yung pera ng taong bayan. Nakakahiya kayo, mga congressman kayo. Richard Gomez at saka ikaw, Ili San Fernando. Ginagamit mo lang yung mga kamanggagawa na sabi mo
para lang makakuha ka ng buto, para makakuha ka ng isang upuan dyan sa House of Representatives. Kawalang kakapal ng mukha nito mga to. Ito si Richard Gomez. Kahit, sabagay, kahit patatatakbo ng senador, ko naman ito ibuboto eh. No, kahit noon pa, hindi wala kung ano nito na ibuboto ko to. Nakita ninyo yung ano, noong Southeast Asian Games ba yon, na ng batok ng ano, ng doon sa ibang bansa yun eh. Saan bang, hindi ko na matandaan kung anong bansa yun. Galit to eh. Kubastos talaga to si Richard Gomez. Noon ko pa tong ano eh, na nakikita to siya na may pagagaspang din ang ugali nitong Richard Gomez na to. Nung dati pa nang may mga liga-liga ang mga ano, mga artista. Ganun din to eh. Na ano rin to, na nakurso, nangursunada ba o siya nakursunadaan? Ganun to, ano talaga to siya? Ngayon sa politika ganun na rin ang kanyang paggagaspang talaga. Balingbing pala talaga to. Wala eh, nilaglag niya ang mga Duterte din eh. Ito yung nakikita kong mga klaseng mga politician ngayon na hindi pa naman to talaga, lalo to si Ilisan Fernando, hindi naman to bagong-bago pa to eh. Kaya lang, bumaliktad na. Grabe yung pagbaliktad nito. Sabagay, choice ninyo yan. Sa inyo ho yan. Kaya lang, wag na kayong ano, dati sobra kayong sip-sip sa mga Duterte, tapos ngayon, wala. Okay lang sana. Kagaya ko, sabi ko, hindi ko binoto to si VP Sara, di ba? Eh, ngayon, nandito ako sa kanya. Okay lang yung ganyan. Pero nung noon pa, tapos biglang nagpalit ng anong pera talaga? Yun talaga ang hinahabulin yung mga, may mga project, may mga bonus, may ano pa yung mga insentibo na matatanggap niyo, yung dahilan eh. Ay nako. May pera na kayo sa sweldo pa lang ninyo eh, laki-laki na sweldo ninyo eh. Huwag niyo lang magnanakaw. Ang tawag ko sa inyo, magnanakaw na rin. Kasi pera namin yan eh. Kami mga OFW, ang laki-laki ng ambag namin ng ekonomiya sa Pilipinas. Tapos ganyanin lang yung mga pera nandiyan sa mga congressman dyan. Sus, kawalang hiya naman to mga to. Lalo to si Ilisan Fernando. Nako, wala na, baklas na ang kanya mga ano dito sa kanya social media. Talagang galit na galit ang mga tao dito. Kaya Ilisan Fernando at saka ito si Richard Gomez. Paano kasi bumaliktad eh, bumalingbing na eh. Kaya may araw din kayo. Wala na kayong ano diyan. Saan kayo pupunta ngayong ano? Sunod na eleksyon. 2028. Richard Gomez, ano to siya? Tapos na. Hindi pa. Pwede pa to makatakbo sa ano. Eh, bandayan natin ito taga Leyte. Taga Leyte, huwag nyo yung boto nitong ano, Richard Gomez na yan. Nakapunta na naman ng Leyte yan dahil kay Lucy Torres eh. Pambira naman Richard Gomez oh. Kagaspang ng ugali mo. Tumanda ka na dapat pero wala. Yan muna. May araw din kayo. Ito si Ilisan Fernando sa party list. O tandaan ninyo. Sabagay, di ko rin to binoto si Ilisan Fernando sa party list. Ang binoto ko sa party list, Duterte Youth. Ang binoto namin. Pero kasamaan pala, hindi nakaupo. Nanalo dapat eh. 3 million ang boto nun, di ba nakuha? Dapat, ilang congressman dapat yun ang makaupo dyan. Parang 3 yata eh. Magiging upuan nila, kaya lang hindi pinayagan ng Comelec itong si ibang mga congressman dyan na hindi nananalo. Yan pa yung nandyan ngayon, kagaya kay Bini Abante. So tandaan natin yan itong mga congressman na to ha, kasi bumaliktad bumalingbing nilaglag ang mga Duterte nitong mga to, itong San Fernando at saka si Richard Gomez. Tapos ang dahilan ni Ilisan Fernando, para daw may due process si VP Sara, para doon daw himayin sa Senado ang kanyang impeachment. Lahat ng pumirma, ganun ang yung mga dating mga Duterte, tapos yan ang dahilan nila. Buti na lang sa amin sa Bohol, yung 2 congresswoman doon hindi nagpauto dito. Good job sa inyo diyan, mga congresswoman. Pero itong Ilisan Fernando, narinig ko na rin 'yon ng gobernador dati sa sa Bohol dati si Omintado. Yun din yung sinasabi nitong si ano kayo uniform ang pagkasabi?
At kailangan doon kayo, doon talaga ninyo ipakpake. Pati ito si Frasco, yun din ang sinabi. Yung bang dahilan na ang babaw ng mga dahilan ninyo, wag na kayo manggamit pag sa sunod. Kung sino man ang dadapuan nyo sa sunod, wag nyo nang gamitin yan. Kayo wala rin eh. Kayo lang din mismo ang naglalaglag. Babaliktad din kayo. Itong 2028, babaliktaran kayo lahat eh. Sigurado. Wala. Lalo na itong ibang mga congressman dyan, ay nakupustahan pa. Hindi pa abot itong 2028. Babaliktad at baliktad na rin kayo talaga kung saan kayo dadapo. Paro-paro G. Naku po. Yun lang. Nakakabanas talaga pag ganitong klase mga politikong balingbingo, balingbinga.